From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Lahat ay magsabing, mahal ako ng Panginoon. Talaga bang mahal kayo ng Panginoon? Gusto ba ninyong gumaling ngayong gabi? Sino may mga karamdaman dito na gustong gumaling ngayong gabi? Sino rito may mga problema na gusto lang malutas? Meron kang problema. Hinahabol mo at kailangan ang problemang yan malutas by Monday. Kailangan Lunes malutas ang problema yan. Taas ang kamay. I will pray for you. And expect God for a miracle. Hallelujah. Hallelujah. Sinong gustong gumaling sa kanilang mga karamdaman ngayong gabing ito? Alam ninyo mga kapatid, etong gagawin ninyo. Ngumiti nga kayo. Pahiyong bala ka mo dara. Lahat ngumiti. Ang lahat nangingiti, may pagpapalang tatanggapin. Okay. Kala ninyo mga kapatid, yung ngiti ay isang tanda ng kagalingan. Ang taong may sakit, nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit pagka pinagagaling ka ng Panginoon, magpapasimula ka ng ngumiti. Woo! Ang ngiti, ibabalik ng Panginoon sapagkat yan ay espiritu ng kagalakan. Pagka ang lahat ng pera mo nawawala, nababankrupt ka, ang ngiti nawawala sa mukha mo. Magpapasimula ka ng maging malungkot, bugnutin. At pagkatapos, hindi ka na palatawa at hindi ka na palangiti. Sapagkat ikaw ay bumabagsak. Nagkakaproblema, patong-patong na problema mo. Ngunit, pagka'y binalik sa'yo ang magandang pamumuhay, binalik sa'yo ang trabaho mo, binalik sa'yo ang financial miracle mo, lumitaw na naman yung mga pagpapala ng Diyos, unti-unti, bumabalik na naman ang ngiti sa mukha mo. Ang ngiti ay tanda ng tagumpay at financial na pagpapala ng Panginoon. Alam ninyo, merong isang tao, namatay siya ng dahil sa tawa. Pero walang mamamatay sa inyo ngayon ng dahil tumatawa kayo.
Etong taong ito, masyado siyang kapuspalad. Masyado siyang maraming problema dahil siya ay nasa karukhaan. Palagi na lang umiiyak. Pagka dumating yung asawa niya, walang kita. Siya walang kita rin. Mga anak nila, mga kapatid ay napakadukha. Madungis pa at pagkatapos maraming sakit. Hindi napapaaral. Puro problemang balay. Puro konsumisyon ng pamamahay. Alam niyo anong nangyari? Pagka dumarating ang asawa niya mula sa trabaho, palagi silang nag-aaway. Isang araw, bumili ng sweepstakes ang tao niya. Tumama ng first prize. Hindi ko inuutosan kayong bumili ng sweepstakes. Ha? Example lang ito. Bumili siya ng sweepstakes. Tumama siya ng first prize. 1 million pesos. Alam niyo mga kapatid, ano ang unang ginawa niya? Nung nakita niya na ang kanyang ticket ang tumama ng first prize, tumawa ng tumawa. Tawa ng tawa, tawa. Sabi ng mga kapitbahay, ano kaya nangyari sa taong yan? Tawa ng tawa. Yung pala tumama sa first prize. Ang kagalakan niya, hindi niya ma-contain, hanggang sa kanyang pagtawa, nag-lockjaw. At siyang kanyang ikinamatay. Nung namatay siya, anong sabi ng mga kamag-anak niya? Mabuti na lang yung aming kamag-anak namatay na tumatawa. Magandang record ng kamatayan sapagkat namatay na tumatawa. Lahat tumawa. Yung natural na tawa. Yung artificial pa yun. Ayan. That's what I want to hear from you tonight. Laughter, smile, and joy is a sign that God is going to bless you tonight. Okay. Palakpak ninyo. Dito pa lang, no? Pagka kayo tumatama at nagiging successful, saan palakpak ninyo banda? Nasa taas. Now, bakit ko kayo tinuturuan nito? Sapagkat ang pangangaral ng salita ng Diyos spiritual. At ang spiritual, hindi ninyo nakikita. Ngunit, ang operasyon ng Panginoon sa spiritual, sabi niya, pagka may hiningi ka sa Kanya, hindi mo pa tinanggap, pero when you ask something from God, even though you have not seen it yet happen, and you have not yet seen it come to you in reality, you act as though you already have it. Yon ang operations ng pananampalataya kung paano kang tumanggap ng isang bagay. Mga kapatid, bago ako magpatuloy, yan ang isang bagay na ituturo ko ngayong gabi sapagkat pumunta ako rito hindi upang mangaral ng relihiyon. Hindi upang bugbugin ko kayo ng isang pangangaral na relihiyon at sabihin, kung di kayo papasok dito, hindi kayo maliligtas. Hindi po, yan ang aking pakay sa pagpunta rito. The Lord sent me over here so I can meet you and distribute to you the blessings that God has in store for you. You've been in defeat for long, and God does want you to get out of being defeated. Panginoon, alisin kayo sa lahat ng kadimalasan sa buhay ninyo. Kahit sa isa o 2 oras na tayo ay magtitipon dito, ang ibinigay ng Panginoon sa akin, siya namang ibibigay ko sa inyo sapagkat gusto niya na bago kayo umuwi sa inyong pamamahay at kayong nasa harap ng inyong television sets, bago matapos ang panambahang ito, gusto ng Panginoon lumakas ang inyong pananampalataya at matanggap ninyo ang bagay na Kanyang ibibigay sa bawat isa sa inyo. Anong sinasabi ng Panginoon dito sa Mark chapter 11 verse 24? Therefore I say unto you, listen to this very carefully, what things soever you desire, when you pray,
believe that you receive them, and you shall have them. Now, merong gusto kong i-explain dito. Sinabi ng Panginoon, what things soever you desire. Now, he's talking about things. Things that you desire. I desire to become successful. I desire to have this. I desire to have a happy home. I desire to have a car. I'm asking from God some material things, and God does want to prosper you not only in spiritual things. First of all, He's going to prosper you spiritually, but He is going to go further than spiritual things. He wants you to experience fullness of joy by giving to you the things that you need every day of your life. Mayroong promise ang Panginoon. Sabi niya, I want you to prosper spiritually, physically, financially. Pinangako ng Panginoon yan. Kaya sabi niya, anumang bagay na inyong idalangin, naisin ninyo kung kayo ay dadalangin, believe that you receive them. Ang lahat tayo magsabing, believe that you receive them. And ye shall have them. Believe that you receive them. And you shall have them in the future. Baka hindi ka agad-agad matatanggap mo ngayon. Ngunit, pagka ikaw ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ang lahat ito matatanggap mo sa pananampalataya dahil hindi mo nakikita ang Diyos. Matatanggap mo isang bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagka hiningi mo isang bagay sa Kanya, sumampalataya ka na ang bagay na yan, nasa sa iyo na. You act as though you already have it. That is the operation of faith. May sakit ka, nananalain ka at nais mong ikay gumaling, you act as though you are already healed. And you will be healed. Alam ninyo, pagka masakit, may sakit kayo, sinabi ng doktor, 3 months ka na lang, mamamatay ka na. Sinabi ng doktor yan, rinig mo. Pagka narinig mo yon, wala ka nang ganang kumain. Kahit maganda pa yung istorya, ayaw nang pakinggan. Masyado ka nang malungkot. Palagi mo lang iniisip yung 3 months, buhay pa ako. Pagkatapos ng 3 months, patay na ako. Wala ka nang kagalakan. Nandito ka ngayong gabing ito. Dadalangin ka at dadalangin ako sapagkat ang nais mo, gumaling ka. Gumaling ka. Ngayon, pagka dumalangin ako, tanggapin mo ang iyong kagalingan, you act as though you already have it. Kailangan tumawa at kumiti ka na. Kasi yung ngiti mo, tawa mo, yun ang tanda na tinanggap mo na ang kagalingan mo. Di ba mga kapatid, mahirap tumawa pagka may sakit kayo? Di ba mahirap tumawa pagka may sakit kayo? Ngunit tatawa ba kayo ngayong gabi ito pagka dumalangin tayo, ikay gagaling? Yung pagtawa mo at yung ngiti mo, yun ang sign na tinanggap mo na ang kagalingan mo. Kayo namang may mga financial na hinihiling sa Panginoon, humihingi kayo ng pera sa Panginoon, pambayad ng utang ninyo, may naniningil sa inyo, at pagkatapos hindi nyo alam kung saan kayo kukuha, the Lord is the owner of everything. He is the owner of all the gold and the silver. He is the owner of the cattle of the 1,000 hills. He is the owner of all the money in the world. He can make a financial miracle for you even right now. Magkanong hinihingi mo sa Panginoon? Magkanong hinihingi mo sa Kanya? Okay. Huwag kayong takot humingi. Bakit? Sapagkat tinuturo din ng Panginoon sa atin yan. Gusto ba niyo basahin ko sa inyo, mga kapatid? Pangako ng Panginoon yan. Itinuturo niyang lahat yan. Anong sinabi niya? Sinabi niya sa Matthew chapter 7, ask, he said, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Now, I'm not the speaker. Jesus Christ is the speaker. Sabi niya, humingi kayo at kayo ay makakatanggap. Humanap kayo at kayo
ay magkakakita. Kumatok kayo at sa inyo ay bubuksan. One thing that I can tell you about is that Jesus Christ is not a liar. Ang Panginoong Diyos ay hindi sinungaling. Kung ano ang sinabi niya, kanyang tutuparin. Hallelujah! Hihingi ka ng pera sa Panginoon dahil may utang ka napakalaki at gusto mong bayaran, humingi ka ngayon. Habang nangangaral ako, isipin mo na kung magkano hihingin mo. Lord, I am asking for 10,000 dahil yung aking may nagkautang dito ng 10,000. Sabi mo, Lunes, babayaran ko na. Hingin mo, sabihin mo, Panginoon, give me 10,000. On Monday, I will pay my debt. Kaya matakot humingi. Hingi lang naman yun. Di ba? Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Ngayon, pagka humingi ka, isipin mo, naririyan na sa iyo yan. O paglabas ninyo rito, sino humingi ng 10,000? O lang? 20,000. 30,000. 50,000. Naku, wala pala kayong pananampalataya. Sinong humihingi ng 100? Ayun, daming 100 ditong yan kalaki ng inyong pananampalataya. Sino to ang gustong magkaroon ng 10,000 bago matapos ang service? Praise the Lord! Halimbawa, mga kapatid, isipin ninyo, I would like to transfer your mind into another state of mind. I would like for your faith to travel and travel from one state of mind to another state of mind. Your state of mind right now is an empty state of mind. Because of a truth, you don't have the 10,000 in your pocket. Pero isipin ninyo, umalis kayo sa kalagayan ninyo yan at pagkatapos lumipat kayo sa isang state of mind, parang ang 10,000 nasa bulsa mo na ngayon. Ang 10,000 nasa bulsa ko na. Lahat ay magsabing, meron akong 10,000 sa bulsa. Kung meron kayong 10,000 sa ba, masaya ba kayo? Ayun, masaya na kayo, ano? Di magtatagal, 10,000 magiging realidad sa buhay mo. Hallelujah! Ginawa tayo ng Panginoon hindi upang magkaroon ng maraming problema at tapos mag-suicide dahil hindi na natin masolve ang ating problema. Ginawa tayo ng Panginoon upang tayo ay lumakad sa mundong ito na may tagumpay, mapanumbalik loob sa Kanya at maging kaaya-aya ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Okay. Marunong na kayong umiti, mga kapatid? Marunong na kayong tumawa? Huwag ninyong alisin ang ngiti at tawa sa buhay ninyo. Why? Because smile and joy attracts the blessings of God. Kapag lagi kayong umingiti, kahit wala kayong pera, umang-attract yan ang pagpapala ng Diyos. May problema kayo sa mga asawa ninyo, mga kapatid, sabihin ninyo, pagka ako ay nagkakaproblema sa bahay ko, instead na ako'y magmumuk doon sa sulok, ako'y palaging tatawa. Pareho rin, di ba? Kung nasa sulok ka, nagmumukmuk ka, o tumatawa ka, yung problema mo, pareho pa rin, di ba? Mas mabuting tumatawa ka, may ganansya ka pa. Praise the Lord. Now, meron tatlong katanungan sa buhay na hindi masagot-sagot ng mga tao. At ngayong gabi, yan ang sasagutin natin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang unang katanungan, saan ako galing? Saan kayo galing? Where did I come from? Where did you come from? Alam niyo, ang sagot ng isang tao sa akin, I came from my parents. Sinong gumawa sa akin? Saan ako galing? Galing ako sa magulang ko, pastor. Sinong gumawa sa iyo? Ang mga magulang ko, pastor. Sinong gumawa sa mga magulang mo? Yung magulang nila. Sinong gumawa sa mga magulang nila? Yung mga magulang nila.
Mataas-taas na answer yan. Ang answer, ang katanungan, puro, sino ang gumawa sa kanila? Ang answer, magulang nila. Hanggang tayo ay hahantong kay Eva at saka kay Adan. Sapagkat sila ng magulang natin. Sino ang gumawa kay Eva at saka kay Adan? Ang Panginoon. Tayong lahat, ginawa ng Panginoon. Alat ang sabing ginawa ko ng Panginoon. Kung minsan nag-aaral tayo sa mga mataas universidad ng sanlibutan ito, iba-ibang tinuturo nila sa atin. May nagtuturong tayo raw ay hindi ginawa ng Diyos, sapagkat tayo raw ay nanggaling sa mga unggoy. Yung Darwinian evolution theory, na sinasabing tayo ay hindi galing sa Diyos, kundi tayo ay galing sa mga unggoy. We came from the monkey. Sinong naniniwala galing siya sa unggoy? Sinong kapatid rin alin ka sa Sino nananampalatayang galing siya sa unggoy? I don't believe it! Because I don't look like a monkey. I'm too handsome for that. Sabi ni Darwin, tayo raw ay unggoy noon hanggang sa ang mga panahon na lumalakad na naging millions of years na aalis yung buntot natin hanggang nawala na. Pagkatapos nandito na tayo at naging pogi at naging gwapo-gwapa. Naniniwala ka rin yan? Hindi ako naniniwala. Bakit? Sapagkat ito ang authority ng ating buhay. Nagsasabing tayo ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang siyang gumawa sa atin. Hindi tayo galing sa unggoy, galing tayo sa Diyos. Mahalaga pong katotohanan ang dapat niyong malaman na tayo ay galing sa Diyos. Ang ibig sabihin, we have a relationship with our Creator. We have something special that's coming from Him. Ngunit bakit tayo nagkakaganito? Maraming nagsasabing, kung ang Diyos ay buhay pa, bakit pinababayaan niyang ako ay nasa karukhaan? Bakit pinababayaan niya ang mga krimen nangyayari sa sanlibutan ito? Napakarami ng mga makasalanan sa sanlibutan ito. Bakit pinababayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan? It was not so in the beginning. Sapagkat nang ginawa tayo ng Diyos, wala tayong karamdaman. Wala tayong mga sakit. Wala tayong kamatayan. Hindi tayo naghihirap upang kumain. Ngunit nagkasalat ang ating unang magulang. Sinabi ng Diyos sa lahat ng mga bunga ng tanim, kumain ka. Ngunit tanim na nasa sa kalagitnaan ng Garden of Eden, huwag kang kumain. Sabagat sa araw na ikaw ay kakain, ikaw ay mamamatay. Hindi pinansin ng tao ang utos na yun. Kumain siya at namatay nga siya. Doon pumasok ang kamatayan. Nabilang doon ang tao sa kamatayan. Alam niyo noon, wala kayong kamatayan. Hindi kayo namamatay. Hindi nagkakasakit, hindi nagkakasipon, hindi nagkakatumor, hindi nagkakakanser. But when man disobeyed the commandments of God, he fell from the grace of God, and that was the beginning that man was put into prison. The prison house of sin, the prison house of disease, the prison house of affliction, and the prison house of death and poverty. Pagkatapos mga kapatid, napailan tayo sa sumpa at dumating ang ating Panginoon dito upang tayo ay pamakin sa mga sumpa na naririto sa ating buhay. Galing kayo sa Diyos. Naririto kayo. Bakit? The second question that I would like to ask for you tonight is, why am I here? Bakit ako naririto? Sinabi ng isang tao, sa katanungang yan ay sinagot niya, bakit ka naririto? Sabi niya, naririto ako para kumain, uminom, magsaya. Pagkamatay ko, di masaya ako. Sapagkat ako ay nagtamasa sa katayawan ng Turan. Ano naman sinabi ng isang tao? Bakit ka naririto? Naririto ako upang ako ay kumamal ng pera at maging milyonaryo. Alam niyo mga kapatid, ang mga kasagutan yan ay puro natural na rationalization na sagot ng tao. Ngunit alam niyo katotohanan, bakit kayo naririto? We are here to be reconciled back to God. Naririto tayo upang tayo ay muling manumbalik sa Diyos. Ang relihiyon hindi nakapanumbalik sa Diyos sa atin. Makasalanan pa rin tayo. Denomination cannot reconcile us back to God. Religion cannot reconcile us back to God. Many man-made
Institutions cannot reconcile us back to God. There is only one that can reconcile us back to God. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya siya pumunta rito upang tayo ay manumbalik loob sa ating Panginoon. Ninyo mga kapatid, nung tayo nilinlang ng demonyo, napakasama po ng ginawa niya. Para sa atin, hanggang ngayon, ang mga tao nililinlang ng demonyo. Naririto tayo upang manumbalik loob sa Kanya, hindi upang malinlang ng demonyo. Ano-ano ang mga panlilinlang ng demonyo? Napakaraming panlilinlang ng demonyo sa mga panahong ito. Nakikita ninyo yung mga billboards na napakalaki sa mga karsada. Nakikita ninyo ang napakaraming mga bagay na yan upang maalis ang atensyon ng tao sa Diyos. Pagkatapos sa mga panahong ito, ang panlilinlang ng demonyo napakalakas na kung ang tao ini-invite mo sa isang gathering na tulad nito upang makinig ng salita ng Diyos, anong sinasabi nila? Kayo na lang, sapagkat hindi na panahon ng Kristo ngayon. Panahon na ngayon ng alisto. I-invite mo, sasabihin sa iyo, hindi na panahon ng pagsamba ngayon. Samba kayo ng samba, baka lumampas kayo sa langit. Praise the Lord kayong praise the Lord. Hallelujah, hanggang naluya. Marami ka naririnig ng mga bagay na ganyan upang ma-distort ang isip ng tao na hindi siya makapanumbalik loob sa Diyos at pagkatapos sinasabi, I have a religion, I can come back to God whenever I want to because of my religion. I will tell you the truth, religion cannot reconcile you back to God. For the simple truth that religion is not the one that was crucified on the cross. It's Jesus Christ who was crucified on that cross. It's Jesus Christ that shed His blood for you. Kita ninyo malalaking billboard. Panlilinlang ng demonyo sa napakaraming tao upang kanilang atensyon maalis sa pagpapanumbalik loob sa Diyos. I am preaching all over the Philippines. I am preaching all over the world. And then preaching the good news to all people that they must come back to God, repent of their sins, accept God's commandment for salvation, and receive the baptism in the Holy Ghost. Many people are coming to Him. But still many out there, millions out there, are still in the pangs of sin. They are still in the deception house of the devil. Kita ninyo mga kapatid, yung mga billboard natin, napakarami, no? Nabobombard tayo. Kahit sa mga advertisements, makikita natin yung mga advertisement ng sigarilyo, advertisement ng mga alak na nakakalasing. Ano nakikita ninyo sa advertisement ng mga sigarilyo? Makikita ninyo ang mga sexing babae. Marlboro. Pagka may Marlboro, makikita ninyo yung mga babae, sexy. Diba? Kala ninyo kung magsisigarilyo kayo, ganon ang magiging kalagayan ninyo. Magiging sexy kayo. Sa mga nakakalasing naman na mga alak, anong nakikita ninyo? Inumin ng tunay na lalaki. Kala ninyo kung kayo iinom, magiging tunay na lalaki kayo? Muscled man. Pulang-pulang katawan, ang dibdib, ang mga muscles, ang lalaki. Iinom ako niyan para ako ay maging kagaya niya. That's deception. That's first-rate deception of the devil. You want to know the result of that? Nilalagay ng demonyo, pero hindi pinakikita sa inyo ang resulta ng alak. Hindi pinakikita sa inyo ang resulta ng sigarilyo. Merong isang tao, mga kapatid, ipinanalangin ko, pinatawag ako, sabi niya, Pastor, pumunta ka dito, idalangin mo yung anak ko. Saan siya, sister? Nasa Davao. Nasaan? Sa 4th floor ng Davao Regional Hospital. Pinuntahan namin. Yung anak niya, 25 years old pa lang. Pagka lumalakad, isang step lang. Isa, dalawa. Pagkatapos ang hininga, anong nangyari sa iyo? Bakit di ka makalakad? Pastor, mahirap pong huminga. Bakit? Sabi ng nanay niya, Pastor, 8 years old pa lang yung anak kong yan, natuto ng magsigarilyo. Hanggang ngayong 25 years old niya, lumaki, naninigarilyo pa rin. Anong nangyari? Yung bagan niya, Pastor, nasira sa pamamagitan ng sigarilyo. Hindi pinakita ng demonyo na resulta yon sa inyo. Gusto niyo makita ang resulta ng sigarilyo? Pumunta kayo, mga kapatid, sa mga hospital.
Pagka kayo'y nalinlang na ng demonyo, pagkatapos sinunog ninyo mismong baga ninyo sa pamamagitan ng sariling pera ninyo, mga kapatid, maghihintay na ang demonyo sa inyo. Anong sinabi ng doktor? In-x-rayan na po ako, pastor. Anong sabi niya? All clear daw po. All clear, no lungs. Hallelujah. Anong sinabi pa niya? 2 linggo na lang daw po ako mabubuhay. Kaya ipanalangin naman ninyo ang kaluluwa ko na pagkamatay ko, at least maliligtas ako. Pinanalangin ko, mga kapatid. Tingnan ninyo, pagka kayo'y nalinlang na ng demonyo, yung baga ninyo, according to medical science, if you are a chain smoker, after 15 years, you have already crossed the line or the point of no return. Kahit pa huminto ka after 15 years, yung baga mo ay parang uling na pala yun. Na pagka pinukpok mo ang likod, yung baga natatanggal yun na para ng uling. Maitim na yung baga mo, mga kapatid, at wala ng pag-asa pa yan. Habang kayo may pag-asa pa, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Panginoon, baguhin mo po ako. Ako po'y manunumbalik loob sa iyo, Panginoon. Baguhin mo po ang aking bisyo. Everybody say amen. Hindi nakikita ng demonyo yung mga resultang yan. Napayat na yung tao. Wala na, putot, balat na lang. Pagkatapos, tag-iisa na lang ang hininga. Biro ninyo pagka huminga siya. Ako nahihirapan. Mahirap yun. Gawa ng demonyo yun. Nalinlang ang mga tao doon. Gusto ng Diyos, mga kapatid, manumbalik loob kayo kung meron kayong karamdaman ng dahil sa na-inhale ninyong sigarilyo at nicotine. You still have a chance to come to Him right now and say, Lord, heal me. In the name of Jesus, I want to get out of the deception of the enemy. Tapos, pagagalingin kayo ng Panginoon. Napakarami ng mga pinagaling ng Panginoon. Tinapon nila ang kanilang sigarilyo na wala namang kwenta, ginagasto ang pera nila doon. Pagkatapos, mga kapatid, nanumbalik loob sa Diyos at ngayon sila ay nagkaroon ng full recovery and healing ng kanilang mga karamdaman sa katawan. Yung alak naman, nakikita ninyo, hindi pinakikita yung resulta. Yung malalaking baraso ang pinakikita. Walang katapat. Iinom ka. Akala mo, magiging wala kang katapat. Meron. Bakit? Kita ninyo, mga kapatid. Sino na nakikita rito ng disgrasya sa sasakyan sa daan? Nakakita na ako. Personally, nakita ko yung nagbanggaan. Nire-record ko sa aming research, even in the States, even in the Philippines. Karamihan ng nagbabanggaan. Bakit nagbabanggaan? Karamihan, 90% ang sinasabi, kasi yung driver lasing. Lasing daw yung driver. Pagkatapos, bakit nagbarilan? Lasing yung kaibigan. Tinaksak ang kaibigan, binaril ang kaibigan dahil pareho silang lasing. Mga kapatid, yan po ang panlilinlang ng demonyo para sa inyo na masira yung katawan ninyo. Kahit na yung bagat bitukan ninyo, nasisira ng dahil sa alak. Di pinakikita ng demonyo yun. Panlilinlang ng demonyo. Ngunit, naririto kayo sa mga sandaling ito. It's not an accident that you came over because of the preaching of the Word of God that will enlighten your mind. It will enlighten you to the truth that you are being deceived of the devil. And the truth is, you can come back to God right now and be reconciled back if you will just humble yourself and repent of your sin. Kasama ba yan sa pangangaral ng magandang balita? Kasama. Mayroong magandang balita sa mga nalinlang ng demonyo na sila ay pwedeng manumbalik loob sa Diyos at sila ay patatawarin ng Panginoon at bibigyan ng isang bagong buhay. Didn't God promise us for abundant life? He said the devil came but for to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give us life. Life more abundantly. The abundant life God is going to give you spiritually, physically, financially, everything that you need. God can supply to you kung ikaw ay mananampalataya lamang. Kaya magkakaroon ka ng kagalakan. Sasayaw ka. Bakit? Yung baga mo nung lumapit ka sa Diyos, 1.5 na lang.
Ngayon, pinatutubo na ng Diyos. Pag x-ray ng doktor, sinabi niya, uy, nakapagtataka, yung lungs mo, nakalahati na lang ang isa, tumutubo na naman. Isang milagro ang nangyayari sa iyo. That is the making of God. He wants you to be happy. He wants you to enjoy life fully. He wants you to have peace and security. And you can have that if you don't have Jesus in your heart. Kung wala ang Panginoon sa iyo, kahit pagkayaman-yaman mo, wala pa rin kwenta yon. Anong sinabi ng Panginoon sa isang mayamang lumustay ng kanyang buhay? Akala niya ang plano ng Panginoon ay para sa kanya naririto upang magtamasalang sa buhay niya. Ipinasantabi niya ang Panginoon. Wala pa sa priority ko ang maglingkod sa Panginoon sapagkat ay may plano ko, hindi plano ng Panginoon. Marami pa akong plano sa buhay ko. There was one rich man, an account in the Gospels when he stood before himself, and then he declared and he said, "Soul, thou hast much goods. You must have to eat, be merry, and then enjoy your life." Mayaman yon. Ang sinabi niya, sinabi ng banal na kasulatan, ng mayamang ito, yumaman siya, yung maliliit na bodega niya, pinalaki niya. Pagkatapos, mga kapatid, sinabi niya sa kanyang kaluluwa, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Napakarami ng mga kayamanan mo na nakahanda para sa iyo. Ngunit anong sinabi ng Panginoon sa kanya sa gabing yon? Hoy, haling. Hoy, baliw. Hoy, buwang. Ngayong gabing ito, kukunin ang kaluluwa mo. At sino ang magmay-ari ng lahat ng tinipon mo? Anong sinabi ng Panginoon? Yan ang mangyayari sa mayaman sa sanlibutan ito, hindi naman mayaman sa harap ng Diyos. So ninyong yumaman sa harap ng Diyos, unahin ninyo na ma-reconcile kayo at manumbalik loob sa Kanya. Bakit dapat tayong manumbalik loob sa Diyos? Sapagkat hindi tayo mayari ng buhay natin at tayo may kaluluwa. Darating tayo sa pangalang kaluluwa mamaya. Naririto ka upang manumbalik loob sa Kanya. Hindi kayo marunong pumalakpak sa Panginoon? Hindi ako papalakpak dahil sa mga Jesus Christ members lang yan. Hindi, mga kapatid. Lahat tayo ginawa ng Panginoon. Remember? Lahat tayo ginawa ng Panginoon. Kaya may relationship tayo sa Kanya. Naputol lang na dahil sa kasalanan. Naririto kayo ngayong gabi at ako ay nangangaral upang unumbalik loob kayo at marunong na naman pumalakpak sa Kanya. Marunong na naman mag-praise the Lord sa Kanya at marunong naman sabihin, Panginoon, mahal kita. And the Lord has many things in store for you. Salvation ang unahin niya pagkatapos lahat ng pangangailangan niya. That's why you are here tonight. You are here so you can be reconciled back to Him. Okay, the third question that I would like to ask you is, where are you going? Saan kayo papunta? Papunta ako sa simenteryo. Pagkatapos na ako'y mabuhay, natural ako'y mamamatay, ako ay pupunta sa simenteryo. May katotohanan yon. Ang katawan natin pupunta sa sementeryo. Pero huwag ninyong kalilimutan, hindi lamang katawan ang nasa sa atin. Tayo ay may kaluluwa. One man told me he does not believe in the soul for the simple truth that he cannot see the soul. Pastor, ang motto ko po, ano nakikita ko, siyang pinaniniwalaan ko. If I don't see anything, then I don't believe it. I have not seen my soul. I don't believe in my soul. I have not seen heaven. I have not seen hell. I have not seen God. I have not seen demons. I don't believe in that. You can call me agnostic. You can call me atheist. I don't mind. But I don't believe in anything that I don't see. Hindi ko nakikita yan. Hindi ako naniniwala. But you believe me or not, there are some things in this world that you can see but that you can't be neutral about. Sino rito nakakita ng hangin? Kita na kayo ng hangin? Sinong naniniwalang may hangin? Kasi kung walang hangin, patay na tayong lahat. Ngayon, bakit kayo naniniwala sa hangin na hindi naman ninyo nakita ang hangin? Sapagkat ang hangin na hindi nakikita ay may ebidensya na nakikita. Sapagkat yan ay dumadaan sa mga bagay na nakikita. Baka dumadaan yung hangin na hindi nakikita sa mga dahon, madadjudge natin at masasabing, napakalakas ng hangin. Bakit mo nasabing napakalakas ng hangin na hindi mo naman nakikita ang hangin? Sapagat ang hangin hindi nakikita, dumadaan sa mga ebidensyang nakikita tulad ng dahon. That's why you can judge na malakas o mahina ang hangin. Ang kaluluwa mo, hindi mo nakikita. Ngunit may mga ebidensya
na ang tao ay may kaluluwa. When you are alive, that is the union of the soul and the body. When you die, that's the separation of the soul from the body. Pagka ikaw ay buhay, ang kaluluwa mo nasa loob ng katawan mo, kahit hindi mo yan nakikita. Pagka ikaw ay mamamatay, ang kaluluwa mo aalis sa katawan mo. Ang kaluluwa ang nakakarinig. Ang kaluluwa ang nakakakita. Ang kaluluwa ang nakakaramdam ng sakit. Gusto ba ninyo mga kapatid na basahin ko sa inyo yan? Babasahin ko sa inyo pagkatapos pakaunawain ninyo ang bagay na ito. And I'm winding my preaching tonight, and I would like for you to understand very much the truth that the Lord has revealed in Luke chapter 16, verse 19. Sinabi rito, there was a certain rich man which was clothed in linen and purple and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. And Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father, Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto them, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one come from the dead. Sinabi naman ng nagsulatan dito, ang Panginoon ang nagsasalita, meron daw 2 nabubuhay, isa mayaman, isa si Lazarus, isang dukha. Ang mayaman na pagkayaman, ang kanyang mga baroy, purpura at mga lino, kumakain ng masasarap na pagkain bawat araw. Si Lazarus naman ay napakadukha, nang dahilan dyan nakahiga siya sa ilalim ng lamesa ng mayaman at namumulot sa mga mumong nahuhulog at yun ang kanyang kinakain. At napakarami ng sugat ng kanyang katawan, ang mga aso lumalapit at dinidilaan ang kanyang mga sugat sa katawan dahil wala siyang nurse. Ngunit ano sinabi ng banal na kasulatan? Namatay ang mayaman, namatay si Lazarus. Ngunit si Lazarus may paglilingkod sa harap ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid. Pagka tayo ay namamatay, yun nalalaman natin, yung binuburol natin ng katawan, yun nakikita natin, but we don't know what happened to the soul. The Lord Jesus Christ gave us an account of what happened to the soul. Sino yung mayaman? Nung kanyang Tiningnan ng kanyang sarili. nung dumilat siya, Sinasabi ng banal na kasulatan, nakita niya ang sarili niya nasa impyerno ngunit nang si Lazarus ay mamatay, ang kanyang kaluluwa ay kinuha ng mga anghel at dinala doon sa sinapupunan ni Abraham at doon siya ay pinaliligaya sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang mayaman, nang itinalaga niya ang kanyang mga mata, nakita niya sa malayo si Lazarus at siya ay nasa sa kahirapan ng kainit ng mga apoy sa impyerno. At sinabi niya, Mga Abraham, ipadala mo si Lazarus dito at itubog ang kanyang kamay at daliri sa tubig at patuluan mo ng isang tulong aking dila dahil napakainit sa aking kinalalagyan. kaluluwa na yon. Ngunit ang sinabi ng Abraham, anak, naririto hindi makakapariyan, nariryan hindi makakaparito. Kundi pumari ang amang Abraham, pabalikin ninyo si Lazarus na mabuhay siya muli doon sa amin, sabagat meron pa akong 5 lalaking kapatid na naroon sa bahay ng aking ama, wala rin silang kaligtasan. Papuntahin mo siya doon at mangaral siya ng magandang balita doon na baka sila'y mamatay at hindi nakapagsisi at kami lahat magre-reunion dito sa impyerno. Ang sinabi ni Abraham, nandoon ang mga mangangaral. Nandoon si Moses, naroon ang mga propeta. Hallelujah. Naroon! Si Pastor Tibuloy. Hindi na sinabi yun. Pero, isa ako sa mga ngaral.
Sabi ng Panginoon, kailangan doon makinig ang mga kapatid mo. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham. Kung meron pong magmilagro na isang patay mabuhay na muli pupunta sa bahay namin, maniniwala sila. Sabi ni Abraham, kundi sila mananampalataya sa mga ngaral doon, kay Abraham, kay Moses, mga propeta at mga ngaral, hindi rin sila mananampalataya kung mayroong isang bumangon mula sa mga patay. End of the story. Kaya ngayong gabi ito, hindi disgrasyang naririto kayo. Ito ay isang kalooban ng Diyos. Baka meron kayong mga mahal sa buhay na nauna na sa mga buhay ninyo. Pagkatapos sila ay dumadalangin na isang araw makapadala ng mga ngaral sa Marbel at mangaral ng magandang balita para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Amen. At ano ang nangyayari mga kapatid? Tingnan ninyo ang katotohanan dito. Sa katotohanan sa tradisyon na ating namulatan, ano ang nangyayari? Tayo ang dumadalangin sa mga patay. Ngunit sa katotohanan dito, ang mga patay na may kaluluwa ang dumadalangin sa mga buhay. Ang ating napansin na wala nang lipatan. When you die, your destiny is final. Hindi ka nalilipat mula sa isang lugar papunta doon nang dahil sa dalangin ng mga buhay dito. Ang mga buhay, huwag ninyo dalangin ng mga patay. Sapagkat ang mga patay ang dumadalangin sa mga buhay. Pagkamatay mo, wala na ang kaligtasan. Isa lang. Habang buhay ka, kailangan ng balik loob ka na sa Diyos. Nakita niyo rito, nakakaramdam pa rin sila ng sakit. Nakakakita pa rin. Nakakaunawa pa rin. And they can still remember. Tingnan niyo mga kapatid, habang buhay kayo, purutin nga ninyo sarili niyo. Sakit, ano? Who can volunteer na yung daliri niya, ilagay niya sa kuryente dyan sa sakit? Ano kagad ang sasabihin mo? Aray, may sakit. Kumuha ka nga ng karayong, tusukin mo yung daliri mo. Aray! Akala mo yung daliri mo, nakakaramdam ng sakit. Meron tao kinagat ng langgam, igsoon. Kinagat ng hulmigas. Kinagat ng maliit na langgam. Sumigaw siya, aray! Ba't masakit? Akala niyang katawan niya, nakakaramdam ng sakit. Dumilat ka, makikita mong lahat. Akala mo ang mata mo nakakakita. Hindi, ang kaluluwang nasa loob ng iyong katawan kahit hindi mo nakikita. That is the evidence that you have a soul. You see, when you die, your soul is going to separate from your body. Aalis yung kaluluwa mo sa katawan mo, yung kaluluwa pupunta sa harap ng Diyos. Anong mangyayari sa katawan mo? Yun ay binuburo natin. Tatanungin ko kayo, mga kapatid ko rito. Meron na ba kayong nakitang patay? Dinala sa funeral home, hiniwa yung katawan, at sumigaw ng, aray, dahan-dahan lang. Meron ba? Meron. Wala. Ang tanong dyan ito, bakit may katawan siya, hindi na siya nakakaramdam ng sakit? Sapagkat yung tunay na nakakaramdam ng sakit, wala na sa loob ng katawang yan. Walang iba kundi ang kaluluwa. Pero ano ba kayo nakitang taong nakaburol? Idinilat ninyong mata niya dahil siya ay inyong kaibigan. Sinabi ninyo, kaibigan, sinabi ba nung kaibigan mo, kumindat sa'yo? Easy ka lang, kaibigan. Uuna na ako sa'yo. Meron ba? Wala. Ang tanong dyan ito, bakit may mata siyang nakatingin sa iyo, hindi na siya nakakakita? Dahil ang tunay na nakakakita na walang iba kundi ang kaluluwa ay wala na sa loob ng kanyang katawan. Bakit ako nangangaral ng magandang balita? Itong magandang balita para sa kaluluwa ninyo. Lahat ng mga pangangailangan ng inyong katawan, damit, pagkain, mabibili ninyo sa Marbel. Bigas, ulam, isda, karne, pagkain, sabon, toothpaste, para sa pisikal na katawan, sapatos, medyas, lahat mabibili ninyo sa sanlibutan ito. Ngunit ang pangangailangan ng inyong kaluluwa, hindi ninyo mabibili alinmang supermarket sa sanlibutan ito. Hallelujah! Matatagpuan lamang ninyo ang pangangailangan ng inyong kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng magandang balita. Jesus Christ said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Kaya kinakailangan ba ng ating kaluluwa ang pagkain espiritual upang mabuhay siya? Kinakailangan. Sapagkat ang kaluluwang yan, pagka hindi naligtas, nakakain ng mga salita ng Diyos, pagkamatay mo, tulad ng mayaman, ikaw ay pupunta sa init ng apoy ng impyerno at doon ay magdurusa sa buhay na walang hanggan. Lahat kayong may kaluluwa, itaas. Alam ninyo mga kapatid, may nagsasabing wala raw silang kaluluwa. Alam niyo lahat tayo may kaluluwa. Yan ang nakakaramdam ng sakit. Kaya ako'y nangangaral dito. Kung may nagsabi itong wala siyang kaluluwa, hindi na ako mangangaral. Ngunit lahat tayo ay may kaluluwa. Gaano man kasama ang tao, siya ay may kaluluwa. Hallelujah. Kahit ilan ang pinatay mo, ikaw ay may kaluluwa ko rin. Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, may kaluluwa ka pa rin. Kahit gaano kaitim ang buhay mo, may kaluluwa ka pa rin. May kaluluwa ka, kapatid. Huwag kang maniwalang wala kang kaluluwa. Kaya ako'y nangangaral para sa iyong kaluluwa. At eto pang magandang balita, hindi relihiyon ang makapagliligtas sa kaluluwa mo. Hindi relihiyon ang makapagliligtas sa kaluluwa mo. Hindi denominasyon ang makapagliligtas sa kaluluwa mo. Ang makapagliligtas sa kaluluwa mo, si Jesus Christ lamang. At siya ang ipinangangaral ko ngayong gabing ito dito. Kaya yung kaluluwa natin, mahalaga yon. Saan tayo pupunta? You can decide where you want to go. Answer to the third question. Where am I going? I am not going to the grave. I am not only going to the dead. Yes, my body may rot in the grave. My body may turn into ashes. Because it came from the ashes, it will return into ashes. That's my body. But where is my soul going? You can decide for yourself where you want to go right now. If you decide to go to heaven, you can go to heaven by a simple step of repentance and accepting the Lord as your personal Savior and say, Lord, I humble myself, I repent of my sin, and I give you my life. From now on, I will serve you until your second coming. I will serve you, and you will surely go to heaven one of these days. If you want to go to hell, it's also very simple. You can walk out of this conference hall rejecting the offer of salvation. Kung gusto mong pumunta sa impyerno, maaari kang lumabas dito na hindi pinapasok ang mensaheng ito at sasabihin mo, wala akong pakialam sa iyo, Pastor Tibuloy. Wala akong pakialam kay Jesus Christ. Ako ang may-ari ng buhay ko. I can either make or break my life. Wala kayong pakialam sa akin. Ako ang may-ari ng buhay ko. Gagawin ko kung anong gusto ko sa buhay ko. When you die, your destiny is also going to be final. If you die and your record in life is that you don't have any time in life wherein you have come in front and then Jesus Christ became your personal Savior. There's no record in your life that you receive Him as your personal Savior. One of these days, your record in life will be read in the judgment seat of Christ and you will answer for your soul. Tulad ng mayaman na walang kanyang pangalan sapagkat hindi siya naligtas at hindi naging born again, pumunta siya sa impyerno. Walang makapagliligtas na pera, walang makapagliligtas na prestige, walang makapagliligtas na anumang kayamanan sa sanlibutan ito, walang makapagliligtas na degree. Ang makapagliligtas, isa lamang, ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Are you going to hell or are you going to heaven? You are standing on the valley of decision right now. Kung ikaw ay gustong pumunta ng langit, madali lang. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, Nicodemus, of a truth I tell you, of a truth I tell you, except the man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Nicodemus said, how can I be born when I am old? Shall I enter the second time into my mother's womb and be born? Jesus Christ said, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Gusto ba ninyong makita ang Diyos? Sinong gusto makakita sa karya ng Diyos? Okay, marami. Sinong gustong makapasok sa karya? Alam niyo mga kapatid, maraming born again na nakakita lang sa karya ng Diyos. Bakit? Sapagkat
naging born again, pero hindi naman sinusunod yung mga utos ng Diyos. Maraming relihiyon nakakita sa kaharian ng Diyos, hindi nakakapasok. Ngunit ang kaligtasan, makapasok ka. Bago ka makapasok, sundin mo ang sinabi ng Panginoon. Pagka sinunod mo yun, lahat ng pagpapala, ibibigay niya sa iyo sa mga sandali ito. Naririto ako, pinapunta ng Diyos sa Marbel at sinabi, anak, ang lahat ng pagpapala, pinanggap mo na walang bayad, ipamigay mo rin sa kanila na walang bayad. Ngayong gabing ito, ano man ang problema mo, wala naman yata yung ngiti sa mukha ninyo. Yung lahat ng masaya kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos, ngumiti sila. Alam niyo bakit nawawala yung ngiti ninyo? Kapag nagiging serious kayo sa kaligtasan ng kaluluwa ninyo. Iniisip ninyo, oo nga, no? Kung wala akong kaligtasan, mamamatay ako. Ako'y pupunta sa impyerno. Praise God. Amen. Pero kung ako'y may kaligtasan, iisipin ko muna, baka yung mga kaibigan ko, kantsawan ako. Baka yung mga kapitbahay ko, sasabihin nilang, naku, naging born again ka. Hallelujah ka na ngayon. Praise the Lord ka na ngayon. Ano kaya ang gagawin ko, Panginoon? Bigyan mo ko ng katapangan sa puso ko na pag tumanggap sa iyo, kahit kantsawan ako, ako'y makapagpapatuloy ng ating. It's not an accident that you came over. The Lord loves you. Taga Marbel, mahal kayo ng Diyos. Baka meron na kayong naunang kaibigan, mga mahal sa buhay na nanalangin, na Panginoon ipadala po isang mga ngaral na tulay doon sa Marbel at ipangaral ang mga balita, baka magsisi yung mga kaibigan ko doon. Hindi aksidenteng naririto kayo ngayon. Baka kayo na naginip matagal na at kayo tinatawag ng Diyos at ito nga ang pagkakataon upang kayo makalapit sa Kanya sapagkat may mga ngaral na ipinadala dito at nangangaral ng mga balita para sa isa't isa sa inyo. Hallelujah. Mahal ba ninyo ang inyong kaluluwa? Mahal ba ninyo ang Panginoon? Malapit na siyang dumating sa sanlibutan ito at ang lahat ng mananampalataya, tinitipon niya at pinalalapit sa Kanya, pinapanumpalik loob. Kung tatanungin niyo ako, where did I come from? I didn't came from the monkey, I came from God. I was lost in sin because of my disobedience. Why am I here? I am here for the simple reason that I want to be reconciled back to God. Religion, denomination, institution, organization cannot reconcile me. There is only one that can reconcile my relationship back to God, and that's my Savior. Jesus Christ is my Savior. He died on the cross. He shed His blood. He gave His life. Crown of thorns were put upon His brow. He was crucified on the wicked cross just for my sin and for your sin. He is my substitute. Now I come to Him and receive Him as my personal Savior. Unless you have that experience that you came before the Lord Jesus Christ, gave your life and say, Lord, I am giving you my life from now on. Reverse the trend of my life. I am going to the way of destruction. Save me, touch me, and put me into the way of everlasting life. The Lord is going to do that exactly for you tonight. And then you can conclude, now I am going to heaven. I am going back to God. Hindi lang ako babalik sa kamatayan, kundi ako ay babalik sa Panginoon. At bago pa mangyari, mga kapatid, na siya'y dumating, bago pa mangyari na ikaw ay papanaw sa sanlibutan ito, may pagkakataon kang lumapit, may problema ka, isipin, pag hindi ka sa Panginoon, ikaw ay bibigyan. Kahit napakarami ng humihingi, hindi binibigyan. Sapagkat wala silang spiritual transportation. Ang ministry ito may spiritual transportation. Kung bubuksan ang mata ninyo ng Diyos, merong hagdanan dito ngayon sa Marbella Hotel. Hagdanan papunta sa langit. May anghel na pababa, may anghel na pataas. Yung anghel na bumababa, yun ang nagdadala ng inyong kasagutan. Yung anghel na pumapanik papunta sa trono ng Diyos, yun ang mga nagdadala ng lahat ng inyong kahilingan. May prayer request ka, kahilingan ng kagalingan, kahilingan ng financial, kahilingan ng kaguluhan ng pamilya ko, na ito'y may sasaayos, Panginoon. Nilalagay lahat doon sa offering box ng mga anghel yon, dinadala sa langit. Ito binigay ng Panginoon upang lahat ng dalangin na gagawin inside the ministry of Jesus Christ, the name above every name. Dadalhin lahat yan pagkatapos ipabalik kagad-agad ang kasagutan para sa inyong mga kahiling. Paglabas ninyo rito, dala-dala ninyo ang kasagutan. Anong tanda na dala ninyo ang kasagutan?
ngiti, at tawa. Sige, tumawa kayo. Pagka may cancer kayo, ang cancer ang tumatawa sa inyo. Sabi ng cancer, 2 araw ka na lang. Ngayon, ikaw ang tumawa sa cancer. Tawanan mo yung cancer. Patay kang cancer ka. Amen. Amen. Magagawa ba ng Panginoon? Yes, He can do it! I will talk to the life of that cancer and I will curse it. Si Jesus Christ lumalakad, nakita niya ang victory. Walang bunga, naghanap siya ng bunga. Pinag-usapan niya, the word came from His mouth. He said, mula ngayon, huwag ka nang mabuhay pa. Huwag ka nang magbunga pa. Nung tumalikod siya, ang victory namatay. Ang buhay ng victory na wala. Alam niyo yung cancer, may buhay yon. Pinakita ng Panginoon sa amin ang mukha ng cancer. Parang starfish. Na pagka dumikit sa'yo, dumapo sa'yo, mga kapatid, didikit yan at hindi na aalis. Ngunit ang cancer may buhay. Sinisip-sip yung buhay mo. Kailan mamatay ang buhay ng cancer? At ikaw ang mabuhay. Kung mabubuhay siya, ikaw ang mamamatay. Alin ang gusto niyo mabuhay ngayon? Kayo o ang cancer? Now we can speak to that cancer. We can speak to it because there is a spoken word. There is power in the word of God. I will speak. And we will curse it. Sumpain ninyo ang cancer. Sumpain ninyo ang tumor. Sumpain ninyo ang anumang karamdaman sa inyong katawan. Mamamatay ang buhay niyan at kayo magkakaroon ng panibagong buhay. Ang Panginoon pumunta rito, pinadala ang inyong lingkod na pinapunta sa Marbel upang i-distribute ang healing and prosperity sa inyong buhay sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.